Good morning, brothers and sisters. Muli si Brother Chito na maghahayag sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. Saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito, kayo man po ay mga OFW or mga naninirahan na po dyan sa ibang bansa. At dito naman sa Pilipinas, sa apat na sulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, and Metro Manila. Anong oras man dumating sa inyong mga wall ang mabuting balita ng Panginoong Hesus, hinihiling ko po sa inyo na tapusin po ninyo upang malaman po natin ang katotohanan. Samot dalangin ko, sumain nyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Espiritu Santo. Sumain nyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Ayan. So, ang ituturo ko po sa inyo ngayon, ang nais iparating sa inyo ng Panginoon ay tungkol po dito sa ano nga ba ang definition ng pag-ibig na tinutukoy ayon sa Biblia. Dalawa po ito. At yung katotohanan. Ano nga ba ang definition ng salitang katotohanan na tinutukoy ayon sa Biblia? Marami po sa atin ang nangangaral na hindi po alam ang definition or yung sakto na kahulugan ng salita ng Panginoon. Ayan, kaya kung ano-ano na lang, nagkakalat na lang po yung mga sinasabi. Katulad po nung pag-ibig, may narinig po akong nangangaral, lahat ng anggulo ng pag-ibig ay nabanggit na po. Ngunit isa ang hinahanap ko, yung nakaugnay sa turo ng Panginoong Hesus. Hindi ko po nahanap doon sa nangangaral na yon. So sa bidyong ito, malalaman po ninyo kung ano nga ba ang eksaktong definition ng salitang pag-ibig ayon sa Biblia at saka yung definition ng salitang katotohanan ayon sa Biblia. Ayan po ang pag-aaralan natin at ituturo sa inyo ng Panginoon kung paano upang maganap po natin ang katotohanan. Ayan, so kung hanggat maaari po, tapusin po ninyo ang video kapag ito po ay dumaan sa inyong mga wall or sa inyong mga cellphone. So yan po, umpisan po natin na yung pag-ibig. Ayan, kasi ito po yung madalas na ipinangangaral ng mga nangangaral na pag-ibig. Ngunit ano nga bang mapapala natin, brothers and sisters, kung ang maririnig po natin ay salita ng sanlibutan? Hinahambing po sa mga bagay sa sanlibutan ito. Dapat po, kung tayo po ay nangangaral, kung ano po ang itinuturo ng Panginoong Hesus, which is pag-ibig, yun po ang ipangaral natin. Kaya nga lang, siyempre nakakalungkot kasi hindi po natin alam. Ang nakakaalam lamang po nito ay yung pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat yan po yung tinuturo, yung eksakto, yung katotohanan, hindi po yung kasinungalingan. Katulad ng mga naririnig ko, pag-ibig hanggang pati sa kahalayan pa rin may pag-ibig. Yung pag-ibig ng sanlibutan yan po ay nakaugnay ang kahalayan po yan. Makalaman po na pag-ibig yan. Hindi po yan katulad ng pag-ibig yung binabanggit po dito sa Biblia. So hindi po natin alam yan maliban na sumaatin ang Espiritu ng Diyos. Ayan, so ano nga ba? Kaya nga sabi dito, ano nga ba ang definition ng pag-ibig na tinutukoy ayon sa Biblia? Ang definition po kasi, brothers and sisters, ito po yung kahulugan ng isang salita, like yung pag-ibig, yung eksaktong kahulugan. Yan po yung definition na tinatawag po. Ano nga ba ang eksaktong kahulugan ng pag-ibig biblically? Hindi po yung sanlibutan. Ayan po, kasi ngayon po, ang pamumuhay dapat natin is spiritual. Hindi na po yung mga bagay sa sanlibutan ito. Ngayon kung tayo po ay nagtuturo pa rin ng mga bagay na yan sa sanlibutan na ito, dito, wala po sa atin ang Diyos. Wala po sa atin ang Panginoon. At hindi po tayo pinananahanan ng Espiritu ng katotohanan. Sapagkat ang pag-ibig po na tinutukoy dito, ayon dito sa ikalawang sulat ni Juan, chapter 1, verse 6, ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una. Mamuhay kayo ayon sa pag-ibig.
Ayan po, mamuhay kayo ayon sa pag-ibig, which is ito po yung sinabi ng Panginoong Hesus. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Yan po yan, at mamaya pupuntahan po natin yan. Kaya sabi dito sa aklat ng Juan, ikalawang sulat ni Juan, chapter 1, verse 6, ito ang utos na ibinigay sa inyo rather, noon pang una, mamuhay kayo ayon sa pag-ibig. Ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Yan po ang ibig pong sabihin. Yan po yung definition ng pag-ibig. Mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Ngayon kung itinuturo mo yung mga bagay, ikakabit mo lamang yung pag-ibig, yung itinuturo mo yung mga bagay pa rin sa daigdig na ito, sa sanlibutan ito, wala po sa atin ang espiritu ng katotohanan, sapagkat ang gumagamit po ng mga salita ng sanlibutan ay makasanlibutan. Kaya nga sabi nga ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan, ang nagmula sa taas ay dakila sa lahat at nagpapahayag ng mga bagay sa langit. Ang nagmula sa lupa ay taga-lupa, nagpapahayag ng mga bagay dito sa lupa. So malalaman po natin na kung ang nananahan po sa atin at para din po sa inyo, brothers and sisters, na mga nakikinig ng salita ng Diyos, kapag narinig po ninyo ang isang nangangaral ng pinapangaral yung mga bagay pa rin sa daigdig na ito, huwag po kayong magdalawang isip umalis. Iwanan po ninyo ang mga ganyan sapagkat wala po kayong matututunan. Sapagkat ang pamumuhay po natin dapat ngayon espiritual, hindi po sa mga bagay na yan sa sanlibutan ito. Sapagkat kalaban po ng Diyos ang sino mang nananangan sa mga bagay na yan sa sanlibutan ito. So ituloy natin dito pa rin sa aklat ng ikalawang sulat ni Juan, chapter 1, verse 9. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay hindi pinananahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. So napakalinaw po ng sabi po dito, ang hindi nananatili sa turo ni Kristo ay hindi pinananahanan ng Diyos. So kung tayo po ay nagtuturo ng mga salita ng Diyos, ginagamit naman po natin, inuugnay natin yung mga bagay sa daigdig na ito, hindi po masamang mag-ugnay ng mga bagay sa daigdig na ito. Pero dapat ginagamit po natin yan as abasihan, yung kumbaga para makakunik tayo doon sa mga nakikinig. Pero kung hanggang sa matapos yung pangangaral natin, inuugnay natin yung pag-ibig doon pa rin sa mga bagay sa daigdig na ito, kapatid, sarili mong pag-iisip, sarili nating pag-iisip yung ginagamit natin, hindi po turo ni Kristo. Sapagkat ang turo ni Kristo, ano ang sabi? Mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Iutos pa ng Diyos na gamitin natin yung mga bagay dito sa daigdig na ito, hindi po. Kinamumuhian po ng Diyos yan. Kaya malalaman po natin, kaya sa inyo mga kapatid, para sa inyo po ito. Kapag ito po ay napanood ninyo at napakinggan ninyo mabuting balita, kung may marinig pa kayong nangangaral ng mabuting balita na iba, kaya nga sabi nga dito sa aklat pa rin ng tinunghayan natin sa ikalawang sulat ni Juan, chapter 1 verse 10, sino mang dumating sa inyo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Hallelujah. Sino man po ang dumating sa atin na nagtuturo na iba ang turo, hindi yung turo ni Kristo, huwag po natin siyang batiin at huwag po tayong makikipag-isa sa kanya, sapagkat kapag siya po ay binati natin, nakikiisa po tayo sa gawaing masama. Ayan po. So alam na po ninyo ang definition ng pag-ibig.
pamumuhay, nang sabi dito, mamuhay ayon sa utos ng Diyos. Yan po ang definition ng pag-ibig. Ang eksakto pong kahulugan ng pag-ibig na binabanggit biblically. Ayan, hindi po katulad ng pag-ibig ng mga binabanggit, katulad nung narinig ko lahat ng anggulo ng pag-ibig binanggit na Pero hindi ako kontento kasi isa ang may hinahanap ako yung mismong salita ng Panginoon. Hindi naman nagsasalita ang Panginoon na lahat ng pag-ibig inuugnay sa mga bagay sa daigdig na ito. Sus Maria Josep Santa Maria Bulacan, unsa man na. So, ngayon, brothers and sisters, may panahon pa po tayo, baguhin natin yung pamumuhay natin, pagsamba sa Diyos. Hindi po biro ang pagsamba natin, hindi po ito biro, hindi po laro yung pakikinig natin ng salita ng Diyos. Kaya po tayo nakikinig ng salita ng Diyos upang magkamit po tayo ng buhay na walang hanggan. Yan po kaya naghihirap po tayo, kaya nagpupuyat po tayo upang makinig ng salita ng Diyos. Pero kung ang pakikinggan pa rin po natin ay yung mga bagay sa daigdig na ito, wala po tayong kabuluhan sa Diyos. Sapagkat kalaban ng Diyos ang mga nahuhumaling sa mga bagay sa sanlibutan nito. Kalaban, gusto nyo ba maging kalaban kayo ng Diyos? Siyempre, kahit naman sino, ayaw. Paano? Ayaw naman natin manahan sa katotohanan. Di ba? So, ayan. So, tingnan pa rin po natin dito. Ang sabi dito sa Aklat ng Juan, chapter 13 hanggang 34 hanggang 35, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman. Mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ayan, paano kung hindi mo sinusunod ang utos ng Panginoon? Naging alagad ka ba? Hindi. So, kung nais mong maging alagad ng Panginoon, sundin mo kung anong itinuturo, kung ano yung exact definition or exact na salita ng pag-ibig. Maliligaw po tayo niyan. Yan po ang ibig sabihin na hindi po porket pag-ibig, gagamitin natin yung mga bagay sa sanlibutan nito. Ipag-ibig ng sanlibutan yan iba po ang pag-ibig ng sanlibutan at iba po yung pag-ibig na nagmumula doon sa Diyos. Kasi ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos ay mamuhay ayon sa utos ng Diyos. Which is yun po, buhay na walang hanggan po yan. Pero yung pag-ibig po sa daigdig na ito, kamatayan po yan. Kapahamakan ang kaakibat po niyan. Hindi ba kabahapakan? Halimbawa, may gusto kang babae, inagaw ng isang nagkagusto doon sa isang lalaki. Hindi ba makikipagpatayan ka dahil sa pag-ibig? Hindi ba kapahamakan yan, brothers and sisters? Kaya ang pag-ibig po ng sanlibutan, kala nyo ang pag-ibig ng sanlibutan, kapahamakan po yan. Ngayon, kung ipangangaral natin tungkol doon sa pag-ibig na tinutukoy sa Biblia, wala po tayong nasusunod sa utos ng Diyos. Sapagkat ang definition, ang kahulugan ng pag-ibig na tinutukoy sa Biblia ay mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Ano bang utos ng Diyos? Mag-ibigan kayo. Ano ba yung ibig sabihin ng pag-ibigan? Sundin, mamuhay tayo sa utos ng Diyos. Mahalin mo, ibigin mo ang iyong kapwa. Kaya nga sabi doon sa aklat ng Roma, ang sabi ni Apostol San Pablo, mag-ibigan kayo. Ayan, puntahan po natin ang aklat ng Roma chapter 12 verse 9. Ang sabi po dito, pakinggan natin kung ano nga ba yung sinasabi ni Apostol San Pablo, yung tunay na pag-ibig. Kaya sabi niya dito, maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga ninyo sa inyong sarili. Ayan.
ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo, brother. Pahalagahan natin. Ayan po yung tunay na pag-ibig. Hindi po yung pangangaral mo pag-ibig. Eh. Ang sarap matulog kapag kapiling mo yung mahal mo sa buhay. Kailangan mo pa bang ituro yan? Alam na ng tao yan, alam na ng sanlibutan yan eh. Hindi na kailangan. Ang kailangan po natin, brothers and sisters, ituro ang katotohanan, which is ang salita ng Panginoon. Yan po ang nais natin, hindi yung... Ang sarap ng pagbuhay kapag magkakasama kayong magkakaibigan, magpapamilya. Granted na yun eh. Alam na natin yun eh. Bakit kailangan pa natin ituro yan? Ang ituro po natin ay yung hindi alam ng mga tao. Ang hindi alam ng ating kapatid. Which is ang salita ng Diyos. Kung paano sila mamumuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Yan po yung tunay na pag-ibig, yung definition. Hindi po yung Maria. Tapos pagmamalaki pa natin, ilang taon ako sa loob, ilang taon ako nag-aral, ang ganito ganon, etc. etc. Nagagamit ba? Hindi naman eh. Yan ang pinag-aralan mo. Kung talagang pinag-aralan mo ang salita ng Diyos, ipangaral mo ang salita ng Diyos, ang utos ng Diyos. Hindi utos ng tao. Hindi po tayo makapagmamayabang sa Diyos. Sapagkat alam po ng Diyos ang lahat ng iniisip natin, ang binabalak natin, alam po ng Diyos. Hindi tayo makapaglilihim. Lalabas at lalabas yan. Kahit ilang taong kang nag-aral, kung ano man yung pinag-aralan mo, lalabas at lalabas yan. Tapos gagamitin natin ang salita ng Diyos, hindi natin naunawaan. Ay ibig sabihin. Diba? Ayan po yung definition yan. Mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Yan po yung tinutukoy na pag-ibig biblically. Paano matututo ang tao, ang mga kapatid natin, tungkol sa pag-ibig na itinuturo ni Kristo kung ang ihahanay pa rin natin yung mga bagay na sa daigdig na ito? Alam na natin, alam na ng tao yan eh, kasi nga yan po yung kinamulatan ng tao. Yung mga bagay na iyan. Ba't kailangan pa natin, kahit sa school, tinuturo yung mga pag-ibig na ganyan eh. Pero ang kailangan, brothers and sisters natin, yung pag-ibig na itinuturo ni Kristo, which is mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Upang magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Yan po yung dapat na itinuturo natin sa ating mga kapatid. Hindi po yung mga bagay sa daigdig na ito. Sapagkat mawawala yan, iiwan po natin ang lahat ng yan. Pangsamantala lang yan. Pero ang katotohanan, ang salita ng Diyos, ang mga utos ng Diyos, ay dadalhin po natin yan hanggang doon sa kabilang daigdig, hanggang sa langit. Wala ngang nakakaalam, kaya dapat nating ituro. Kung tayo talaga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, ituro natin kung ano nga ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Kasi yan nga po yung nasusulat doon sa aklat ng Isaiah 42 verse 9 na ang sabi, ang mga hula ko ay naganap na. Mga bagong bagay ang isasaysay ko ngayon bago pa mangyari. Walang nakakaalam sa tao niyan eh. Kaya yun po, kung pinagkatiwalaan talaga tayo ng salita ng Diyos, ituro po natin yan yung mga bagay ng mga bagong bagay na iyan upang malaman ng mga kapatid natin na nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel at malaman nila at magbalik loob sa Diyos. Paano makakapagbalik loob sa Diyos ang kapatid natin kung ang ituturo pa rin natin yung mga bagay sa daigdig na ito? Ayaw ng Diyos yan, kalaban ng Diyos yan. Ambot Napakalinaw po, hindi lang po natin maunawaan ang salita ng Diyos. Kaya hindi po tayo makapagpahayag ng salita ng Diyos. Dahil sa ating mga kasinungalingan, kabulaanan. Pero mo inuutos na ng Diyos sa atin. Huwag kayong gagawa ng larawan ng inanyuhan ng nasa langit, nasa lupa, nasa dagat. Pero anong ginawa natin?
lumikha tayo ng sarili natin pag-iisip. Sumuway tayo, yung mga ninuno natin. Kaya binulag tayo ng sanlibutan ito ng mga bagay. Katulad na lang sa yung Pasko. Ito, wala po akong pakialam kung ano man yung pinagdiriwang ninyo. Itinuturo ko po ito sa mga kapatid ko at sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel upang kapag narinig po nila ito, ay makapagbalik sila sa daan ng katotohanan. Katulad ng Pasko. Ang tagal na binulag ako niyan. Tuwang-tuwa ko nung kaway bata pa eh. Yung pala kasinungalingan. Magdiriwang ka nang hindi naman kaarawan talaga. Diba? Tapos meron pa. Nasa kanta. Nasa pa yan. Yung tatlong wise men. Yung tatlong wise men na dumalaw. Pero pinangalanan pa. Melchor, Baltasar, Gaspar. Wala naman sa Biblia yun. Hindi ba kabulaanan yan? Wala po akong pakialam sa ginawa ninyo. Wala kung sino man ang gumawa niyan. Ang pakialam ko po dito, magising ang kapatid ko sa katotohanan. Bumangon sa mga patay. Yan po ang nais ng Panginoon sapagkat huling araw na po natin ngayon. Mga huling araw na po natin. Paano pa nila maririnig ang katotohanan kung ang pangangaral natin is puro kabil? Ewan ah. Di ba? Pero pinangalanan pa natin. Melchor, Baltasar, Gaspar, Maria Joseph, pati yung mga taong walang kinalaman sa kasinungalingan natin, nadamay. Samantalang wise men ang nakalagay doon. Pantas, matatalinong tao, hindi mga bobo. Yan po nakalagay doon, wise men, sa English. Mga matatalinong tao, yun po yung dumalaw doon nung ipinanganak ang Panginoong Hesus. Tapos pinangalanan pa natin, hindi ba ka... Di ba? Di ba kasinungalingan yun? Ibasahin natin ang Biblia from Genesis hanggang doon sa Revelation. Wala tayong makikitang tatlong hari nagsidalaw eh. Kung hindi nakalagay doon, wise men, which is pantas sa Tagalog. Dalawang araw lang ako sa kinder eh. Alam ko yung mga bagay na iyan. Bakit? Hindi ako nagsasalita. Ang Panginoon. Dalawang araw lang. Dalawang araw lang ako sa kinder eh. Malaman ko ba yan? Kung sariling pag-iisip ko, yung ginagamit ko. Kahit naman ikaw siguro dalawang araw ka lang sa kinder eh. Tapos pag mamalaki mo pa, ilang taon ako doon sa loob, nag-aral ako ng ganito, etc. etc. Nagagamit mo ba? Hindi. Kasi yung pinapaliwanag mo, yung mga bagay sa sanlibutan ito. So ibig sabihin, yan yung pinag-aralan mo. Kaya hindi mo mahipaliwanag ang salita ng Diyos, ang katotohanan. Diba? 1 plus 1 lang yan eh. Equals 2 eh. So doon po natin, brothers and sisters, makikilala yung tao na pinananahanan ng Diyos, yung nagtuturo ng salita ng Diyos, na pinananahanan ng Diyos. Kaya nga sabi dito, sa aklat ng ikalawang Juan, tinanghayan natin kanina, kaya nga sabi nga dito, ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag nito, ay hindi pinananahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo, ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Diba? Kaya nga, sabi dito, ang turo sa atin, sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Ayan. Kaso tayo, wala naman tayong alam sa salita ng Diyos.
basta kung sino na lang lumapit sa atin, kala naman natin, yun na yung totoo. Dahil nga marami nga maglilipana ngayon, lalo na ngayon mga huling araw. Maraming maglalabasan parang kabutihan. Maglalabasan ng mga nangangaral ng mga bulaang nagtuturo. Kaya malalaman po para hindi po kayo maligaw, brothers and sisters, pakinggan po ninyo yung nagsasabi ng katotohanan, which is yung turo ni Kristo na andito po sa banal na kasulatan. Kapag nakarinig po kayo ng nangangaral na sariling pag-iisip po, walang binabanggit na libro, na book ng katotohanan, umalis po kayo dyan. Huwag po kayo magdalawang isip sapagkat pareho kayong mahuhulog sa hukay. Brothers and sisters, paalala po, malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Huwag po nating sayangin yung mga panahon na sinasayang po natin sa walang kabuluhang bagay. Sabi nga dito Aklat ng Juan, chapter 13:35, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ibig sabihin, mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Kapag tayo po ay mamumuhay ayon sa utos ng Diyos, ibig sabihin mga alagad tayo ng Panginoon. Kasi sinusunod natin ang utos niya. Hindi naman tayo magiging alagad kung hindi natin susundin ang kanyang mga utos. Which is yun po yung definition ng pag-ibig. Mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Ikaw nga, magtrabaho ka nga sa isang company. Hindi mo susundin yung policy ng company. Di hindi ka mananatili doon. Sa company iyon, palalayasin ka. Sapagkat hindi mo sinusunod yung company policy. O mga ganyan, pwede po tayong gumamit para yung mga tao, para mahi-connect po kayo. Kaya gumagamit ako ng mga like company. Kasi kung may policy ang company, halimbawa may policy, kung hindi mo susundin, di palalayasin ka kasi hindi ka sumusunod dun sa company policy. Ganun din po sa pananampalataya natin. Kung hindi natin susundin ang mga utos ng Panginoon, hindi rin po tayo magtatagal, palalayasin po tayo, pababayaan tayo kay Satanas hanggang sa tayo'y malukuban ni Satanas. Ganyan lamang po kasimple. Hindi mangangaral ka hanggang sa natapos yung pangangaral mo puro makasanlibutan yung binabanggit mo. Salita ng Diyos, kapatid, ang ipangaral natin sapagkat yan po ang kailangan ng mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Yung mga nawawalang tupang iyan, yan po yung mga itinapon noon doon sa Kanaan. Inilabas sila sa Kanaan. Kaya nga nung dumating ang Panginoong Hesus, pinahanap yun ng Panginoong Hesus. Nung inutusan niya yung kanyang 12 alagad, aklat ng Mateo chapter 10, verse 5 hanggang 6. Ang sabi dito ng Panginoong Hesus, ang 12 ito'y sinugo ni Hesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintel. Ayan yung pinanggalingan natin. Pinagmulaan natin mga hintel. Kasi pinalayas din yan doon sa Kanaan. O sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ang maghari ang Diyos. Ayan po. Paano malalaman ito kung hindi natin ipangangaral ang utos ng Panginoon? Sapagkat nakikilala nga ng mga tupang ito yung salita ng Panginoon at sumusunod po sila. Pero kung gagamitin natin ay mga salita pa rin ng sanlibutan, hindi salita ng Panginoon, hindi yung turo ng Panginoon, wala po, hindi natin mahanap iyan. Patuloy lang maliligaw ito, manginginain ito hanggang sa makalayo, hanggang sa hindi na totally makabalik sa tamang daan na itinuro ng Diyos mula pa nung mga ninuno natin sa mga Israelita. Kawawa po. Kailangan po natin ngayon, kailangan natin magdubli kayod.
Hindi po kayod na sa na pagtatrabaho sa daigdig na ito kung hindi ipangaral at ipangalakal yung ipinagkaloob sa atin, iniwan sa atin ng Panginoong Hesus na salapi. Dapat natin ipangalakal yan. Yan po yung definition nung yung parable na tinutukoy ng Panginoong Hesus nung siya doon sa parable na isang hari na paalis siya at tinawag niya yung kanyang mga alipin upang bigyan ng puhunan ng salapi. Yung una, binigyan niya ng 2,000. Yung pangalawa, yung una 5,000, yung pangalawa 2,000, yung pangatlo 1,000. Yung binigyan ng 5,000, ipinangalakal niya kaagad. Ipinangaral niya, ipinahayag niya ang salita ng Diyos. Nagtubo siya nung dumating ang Panginoon, yung kanyang hari, nagtubo siya ng 5,000. Kaya ang sabi ng kanyang Panginoon, magaling, matalinong alipin. Dahil diyan, binigyan siya binigay sa kanya yung 10,000. Yung binigyan naman ng 2,000, lumapit din. Ito po, Panginoon, yung ibinigay ninyo sa akin na 2,000. At ito naman, yung itinubo niya na 2,000. Sabi ng kanyang Panginoon, magaling, matalinong alipin. Kaya ibinigay din sa kanya yung kanya. Kasi sa atin yun, ganyan din po tayo eh. Kung ipangangaral natin ang salita ng Diyos, pagbalik ng Panginoong Hesus, yun po yung tutubuin niya. Hindi po literal yun, natubo. Kapag nakaakay po tayo ng mga tupang naliligaw, yun po yung magiging tubo ng Panginoong Hesus kapag isa lamang po na maligtas natin ang kaluluwa. Napakarami pong nagsasayawang anghel sa kalangitan, sa harap ng Diyos Ama. Isa lamang po na makasalanan ang makapagbalik loob sa Diyos. Napakaraming nagsasayang mga anghel sa harap ng Diyos. Ayan po yung tubo noon, yung tinutukoy doon. Hindi po literal na tubo yun ng salaping nangangalakal. Ngayon, yung binigyan ng 1,000, inatakot siya sa Panginoon niya, ibinaon niya. Hindi niya ipinangalakal kasi baka malugi nga raw ika. Mahina ang negative kaagad yung huli eh. Yung binigyan ng 1,000 na nga lang eh. Ginawa niya, tinago niya eh, binaon niya doon sa lupa. Hindi siya nagtubo. Ganyan din po tayo. Binigay sa atin ng karunungan upang maghayag ng salita ng Diyos, upang ituro din yung itinuro sa atin ng Panginoon, upang nang sa ganun sa pagbabalik ng ating Panginoon ay may makukuha siyang tubo. Isa lamang po ang magbalik loob sa Diyos. Maligtas na kaluluwa. Maraming anghel ang nagsasayawan sa harap ng Diyos. Ayan po yan, kaya intindihin po natin ang salita ng Diyos. Hindi yung ngaw-ngaw na lang tayo ng ngaw-ngaw para tayong lata na walang laman, na matunog. Tingnan nyo yung lata, pukpukin mo, walang laman, ang tunog. Pero kapag puno ng laman yan, hindi mo maririnig ang tunog. Ganyan po ang mga aliping matalino. Kaya ang Panginoon, ipinagkakatiwala niya ang kanyang salita, ang kanyang kayamanan doon sa matatalino. Ako nga, 2 araw lang ako sa kinder. Bakit natuto ako maghatid sa inyo ng katotohanan? hanggang ngayon dala-dala ko pa yung 2 araw lang sa kinder eh. Pero bakit naunawaan ko ang salita ng Diyos? Meron nga dyan kahit nag-aral ng abogado hindi maunawaan ang salita ng Diyos sapagkat hindi nananahan sa kanya ang Diyos. O kahit teacher ka pa o ano pa,
Mas maganda yung narinig ko, may nabasa ako, na mandatory daw yung pagbabasa ng Biblia sa school. Parang maganda yata yun para lahat ng tao matuto makabalik sa Diyos. Pero sana lang piliin yung taong maghahayag doon, yung talagang sinugo ng Diyos sa bawat school. Agree po ako doon sa panukalang iyon na mandatory yung pagtuturo or pagbabasa ng Biblia sa school. Wala po akong tutol doon. Pero ang hiling ko lamang po, sana po yung italaga po ninyo doon sa school na yon o kung saan man yon, yung taong ang Diyos ang nagsugo sa kanya, hindi yung tao mismo. Kasi tuturo doon sa mga estudyante, turo ng tao, hindi turo ng Panginoon. Walang matatanggap ang mga tao, walang matatanggap yung mga estudyante kung hindi salita rin ng tao. Kaya kung kayo po, okay po yun, agree po ako doon sa panukalang iyon. Pero ang kahilingan ko lamang po, kailangan ng italaga po ninyo doon ay ang Diyos ang tumawag sa kanya upang doon sa magbahagi. Yan po yan. Mas maganda po yun. Mas marami ang mahihikayat natin habang umuusbong sila sa paglaki nila sa school, nila, sumusunod sila sa kalooban ng Diyos hanggang sa makapagtapos sila o di puno na sila ng salita ng Diyos. Ganun po yun. Maganda po yun, ituloy po kung sino po yung nakadiscover ng panukala na yun. Sumusuporta po ako roon. Kaya nga lang, kahilingan ko lang po, suriin po ninyo ng mabuti. Kung yun nga ba, talagang ang Diyos ang nagtalaga sa kanya. Magkaroon kayo ng tawagin ninyo kung sinong itatalaga doon at papaghayagin ninyo ng salita ng Diyos, ng katotohanan. Kung siya ay nagtuturo ng turo ni Kristo, yun po ay legit yun. Galing sa Diyos po yan. Pero kung ang itinuturo noon is mga turo pa rin ng tao, mga bagay sa sanlibutan na ito, huwag nyo pong kukunin yan. Sapagkat yan po ay bulaan po yan. Hindi po yan nananahan sa kanya ang Diyos. Sapagkat ayan po, malinaw naman po dito na ang sabi dito, sa tinunghayan po natin, sa unang tinunghayan natin, ang sabi dito, ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay hindi pinananahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo, ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Which is nandito po yan sa aklat ng Juan. Puntahan po natin. Sa aklat ng Juan 14, 15 hanggang 17. Ang sabi dito, pakinggan po ninyo, brothers and sisters. Kung iniibig ninyo ako, ayan, pag-ibig naman, ibig sabihin, kung tinutupad ninyo ang mga utos ko, ayan po yan, nandito sa baba, ang definition yan Ayan po, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ano ba ito? Ito'y ang Espiritu na nagkatotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Ayan po, kung sino po yung pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, yan po yung magtuturo ng mga taong yan sa school. Sapagkat ang ituturo po niyan ay talagang sa utos ng Diyos. Mananahan po ang Espiritu sa taong umiibig doon sa mga utos or tumutupad sa utos ng Panginoon. Kaya nga sabi nga dito sa 21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin siya ng aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Ayan po, at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya.
ang sabi dito. Kaya yan po, makapagpapahayag lang po ng salita ng Panginoon kung tayo po ay nananatili sa Panginoon at mananahan po sa atin ang Diyos. So tuloy natin. Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ayan po. Ang umiibig sa akin, kaya nga ang sabi nga dito, ang definition ng pag-ibig ay mga mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Ayan po ang definition ng pag-ibig. Saktong kahulugan ng pag-ibig, biblically. Kita nyo, malalaman ba ng 2 araw sa kinder yan kung hindi pinananahanan ng Diyos, ng Espiritu? 2 araw lang ako sa kinder samantalang yung narinig ko ilang taon ako nag-aral sa loob, ilang taon ako, Jesus Maria Joseph. Puro ngawa lang wala namang gawa Huwag po natin ipagmalaki sa Diyos. Sapagkat iba po ang pinag-aralan ng tao, iba po ang pinag-aralan ng Diyos. Iba po ang karunungan ng tao, iba po ang karunungan ng Diyos. Iba ang karunungan ng sanlibutan. Kaya wag po natin ipagmalaki yan. Dahil kapag binawi sa atin ng Diyos yan, walang matitira sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ang wala, kahit ang kakunti na sa kanya ay kukunin pa. Diba? Ngayon sabihin nyo, nagsasalita ako ng salita ko, hindi po salita ito. Nakita nyo naman, puro. So ayan, tuloy. So ang espiritong ito ang magtuturo sa atin, mananahan sa atin. Kaya nga, ang definition dito, tako na yun, meron pa. Ayan, ang sabi dito sa aklat ng Juan chapter 15 verse 9, ang sabi dito, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Ibig sabihin, manatili kayo sa aking salita, sa aking mga utos. Ayan po, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. So napakalinaw po nung definition, di ba? Pag-ibig, mamuhay ayon sa mga utos. Kaya tingnan mo, kung nananatili, ang sabi dito, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Ang sabi ng Panginoon, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Ano ba yung mga utos niya? Kaya nga sundin, mamuhay tayo ayon sa utos. Kaya nga sabi dito sa tinunghayan natin sa una, sa ikalawang sulat ni Juan, mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Diba? Tayo, kung ano-anong pinakakahulugan natin ng pag-ibig.